So yo mga guys, kumusta? Friday! Laban na naman ngayon ng Gilas, Pilipinas versus Dominican Republic sa may Philippine Arena. Pero ngayon mga guys, meron tayong special episode. Ngayon mga guys ay merong TV5 vehicle, no? Mukhang na flat ang kanilang sasakyan dito along EDSA. Subukan natin tulungan. Okay, karami ito. Nandyan yan sa may sa may unahan lang ng barangay Green Hills. Let's go guys, para makatulong man lang tayo sa may TV5 vehicle. Na flat, dalawang gulong. So let's go. Sana mabutan pa nga natin para makagawa tayo ng paano makatulong tayo sa ating kapwa. Nasaan na ba yun? Alright, EDSA to mga guys Alam nyo mga guys, kapag may nakikita ako na sasakyan na tumirik, at kapag hindi ako nakakatulong, nakukonsensya ako. Kaya puntahan natin dito. Ito, mga Subaru, Mercedes. Mahaling masasakyan dyan. Nasaan ang gano'n ng sasakyan? Wala pa pa guys. Tabay lang mga ka-channel May matutulungan tayo dito ng sasakyan ng TV5. Yung TV5 kay Manny Pangilinan yan. Manny V. Pangilinan, MVP. Si Manny Pacquiao naman MDP yun Emmanuel Manny Dapidran Pacquiao. Si ang negosyante naman na mayaman, si Manny V. Pangilinan naman yun. Ito guys. Ayan na guys. Ayan. Na-flat sila, na-flat. Flat. Okay, let's go guys. Tutulong tayo, na-flat sila Ayan na-flat sila guys. Subaba tayo. Boss, kumpleto na ba jack nyo? Kumpleto na yung jack nyo? Okay na po. Okay na? Maraming salamat. May jack ako. Okay na po. Gulong po kailangan natin. Ay, gulong po. Dalawa yung flat. Para matikot. Pero may rescue na kayo, gulong? Meron na. Bumalik ako, umikot pa ako para napansin ko yung ano nyo. Thank you. Okay. Sige. Ayun na guys, ang TV5 na sasakyan guys. Ayan. Tinanong ko naman, may parating na daw na so hindi na nila kailangan. Ayan guys, hindi na nila kailangan ang rescue at jack, kasi nag-offer ako ng jack guys. Alright, so flat ang kanilang gulong, na flat ang gulong nila guys. EDSA pa naman to. Okay, so guys, nagawa ko na yung aking papel. Alright, so nag-attempt naman ako na tutulong, kaso may parating na rescue, so okay na daw. Okay na daw, pagkasabi okay na daw So ayan guys, nagawa ko na yung part ko Alright. Ayan, talagang pinalikan ko para makatulong. So yung dalawang staff ng sasakyan
tinanong ko nga narinig nyo naman, sinabi ko na boss, kailangan nyo ba ng jack? Yun. So mismong ako ang nag-offer. So sinabi naman niya na okay na daw kasi may parating na rescue. So alright mga guys, ito nga pala ang lagay ng trapiko dito sa may EDSA. EDSA ito mga guys, north ay southbound dahil galing tayo sa Cubao going to Makati City. So ang ating direction, location ay southbound. Alright. Mga motorcycle riders, huwag nyo daanan. Uy, may trend. Ang bike lane dito sa may EDSA kasi baka hulihin kayo ng mga MMDA, Metropolitan Development Authority. Ayan, mag-traffic po kayo. Huwag po kayong manghuli ng mga motorcycle riders para pagkakitaan nyo. Alright? Huwag nyo pong gawin yon. Kasi kung sakali mang kayo mga MMDA na kayo ay masiraan ng sasakyan o nagmumotor kayo, walang may magre-rescue sa inyo. Motorcycle riders ang tutulong sa inyo. Kaya wag nyo naman pagdiskitahan ng motorcycle riders. May mga motorcycle riders may nagkakawang gawa, di ba? Iba nagkakawang gawa dyan ng mga motorcycle riders para makatulong sa kapwa. May mga mansisiraan na mga nasa kalsada ay nagtutulungan. Kayo, anong iniisip nyo dyan MMDA? Paano kumita, di ba? Huwag naman ganoon. Pare-pareho din naman tayo mamamatay, di ba? Pare-pareho din naman tayo mawawala sa mundong ibabaw. Kaya gumawa tayo ng mabuti habang tayo nabubuhay sa mundong ibabaw. Kung iniisip nyo yung pagkakakitaan, kapag mawala kayo sa mundong ibabaw, mahirap maghanap. Mahirap ang maging memories nyo na may iwan sa mundong ibabaw. Ayan, MMDA yan. Alam nyo naman mga MMDA. O anong feedback sa mga MMDA, di ba? Corrupt. Di ba? Lagi kayong magkano lang ang sinisweldo ng mga motorista, mga motorcycle riders. Magkano? Kung hindi sila makapag-biyahe, wala silang kabuhayan. Iba, yung pa yung ginagamit ang motor para pang messenger. Tapos messenger na naghahatid ng mga kung ano yung utos ng kumpanya. Kayo uhulihin nyo, pagditiskitan nyo mga motorcycle riders. Kawawa naman kami mga motorcycle riders. Kung nagpapatupad kayo dyan ng traffic, ayusin nyo yung Google Map location. Kung may mga saradong kalsada, i-update nyo kay Google. Diba? Makakatulong yun kahit papano kasi yung mga nag-Google Map. For example, may sarado palang kalye dito sa isang barangay. Gawin nyo, i-update nyo kay Google yan na yan ay road close, yan ay under construction. Ngayon, makapag-alerto na si Google, yung ipapaasa niya doon sa mga motorista na gumagamit ng Google Map, di aware na, syempre, magbibigay siya ng panibagong kalsada, di ba? Hindi na yung bigla na lang hihinto doon si motorista dahil sarado ang kalye, pinapapasok naman ako dito ni Google Map o ni Waze up. Di ba? Yun yung dapat nyo ayusin, makakatulong yon. At the same time, kung talagang gusto talaga maibsan ng traffic, mag-traffic talaga kayo ng maayos. Tapos yung mga stoplight, ayusin nyo, linisin yung mga stoplight. Diba? Pupundi-pundi, kukurap-kurap, tapos puro alikabok. Ayusin nyo kaya yun para ibang mga motorista, kasi sinasabi ng mga motorista, kapag ka walang enforcer, wala namang traffic, diba? Tapos defense mechanism ng mga head nyo dyan sa communication. Kapag merong enforcer, ibig sabihin matraffic yung lugar na yan. Tinga. Dito sa Loton Avenue, subukan nyo sa Loton Avenue.
sa may 21st Street, Lawton Avenue, corner ng 21st Street. Oh. 'Di ba? May ano diyan, may enforcer diyan dati, tsaka merong stoplight. Traffic lagi diyan sa may Lawton. Eh ngayon, nung wala nang enforcer tsaka wala nang stoplight, pundi ng stoplight, so syempre kanya-kanya diskarte ang motorista, walang ka-traffic. Dire-diretso. Pagdating naman doon sa may sa may Fort Bonifacio, diyan sobrang traffic na naman diyan kasi may enforcer diyan na nakabantay. Sa may ano ba 'yun, sa may unahan lang siya ng ng McKinley Hill. Sa diyan sa along Lawton Avenue, traffic na diyan. Anyway mga guys, ito EDSA, sinisigway ko lang ang kwentuhan natin dahil ang ating pag-uulat ngayon ay dito sa may EDSA southbound. Alright, bonus station na ito mga guys, Mandaluyong City, Philippines. Pagkalampas natin dyan ng stoplight, yun ay Makati City na. Yan ay yung stoplight na yun. Kaya sa tinawag na, hindi pala, tulay pala, hindi stoplight. Yung tulay na yan siya guys, tinawag yan na tulay long time ago. Nakasanayan ng ating mga kababayan, tulay. Kasi ginagawa pa lang yung tulay noon. Ngayon, since na may tulay na dyan, yan ay boundary. Naghahati ng boundary yan ng Mandaluyong City at ng Makati City. So kung nandito ka naman sa may Mandaluyong City, ang nakaapa ka dito, wala ka pa sa tulay, ibig sabihin Mandaluyong yan, Mandaluyong City. Kapag lumampas ka naman ng tulay, ibig sabihin boundary na ng Makati City yan. Alright mga guys, konting lang, at least may mga napupulot kayo mga ideas every time na magbisita nyo sa aking munting channel. Ayan. So, yan siya tinawag, Guadalupe naman, kaya naman siya tinawag na Guadalupe Makati City dahil nandyan yung may church dyan guys, no, na Guadalupe ang tawag. Okay, hindi ko man masambitsan yung kompletong detalye niyan about sa church, pero Guadalupe, kaya di siya tinawag niya dyan guys kasi may Guadalupe dyan yung pangalan ng church guys, no, si Guadalupe yung Mama Mary, diba? Yung Guadalupe din guys, meron dyan eh. So yun ang may mga landmark, may mga bases yan. Ito ng tulay, sinasabing tulay, di ba? Guadalupe Ferry Station, boundary na ng Makati City. Barangay Guadalupe Viejo. Yun. Para at least may madagdag tayo ng mga informative ideas, di ba? Guadalupe Station na yan. Ito naman, kung hindi pa kayo nakadaan dyan, yan ang yan ang nga ba ito? Yan ay right of way. Naka zipper lane yan. Yan, bus lane yan guys, mga bus lang yung pwede dyan makadaan. Yan, naka zipper lane yan guys. Kaya wag nyo daanan yan, mga public and private motorist, huwag niyong daanan yan, okay? Okay mga guys, dahil para lang sa bus yan, uulihin kayo dyan, makabala pa kayo. Huwag na kayo mag-attempt, mga motorcycle riders, okay? So maraming salamat mga guys, Makati City na tayo. Kaganina, nagbound tayo from Quezon City, ngayon sa Makati na tayo. Maraming salamat mga guys sa inyong laging panonood sa aking munting channel. Have a great day everyone, sana manalo. Good luck Pilipinas sa inyong Game 1 FIBA World Cup. Alright.